Praise the Lord, dadalaygon kayo ng Diyos sa walay katapusan kay ang iyang kamaayo o kamatinumanon padayon manatong na tagamtaman. Bainong baigson alang sa itong mensahe ning kutlua, atong pag-aablihan atong mga Bibles, kung amoy mga Biblia diha sa inyong tubangan, diha sa Matthew Kapitulo 2, Matthew chapter 2, and then just 2 verses, no? Verses 1 and 2. Matod pa din Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Diyos magkapanalangin utan ning iyang mga pulong. Ngayon na itong topic nga hisgutan karon is the wise men from the east. Mga taong maalamon gikan sa sidlakan. Og ay mo kalibog ha kay naatay minsay sabdin his ato ang channel kung yung mabantayan na, no, kung makita nyo di sa playlist nato, naghatag usab ako guwali nga giuluhan nato the wise men. Pero ang teksto ato is dito to sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 15, no? Unang Korinto kapitulo 10:15 nga ang tema dito maigsoon is judgments of the wise men. Kini diri sa Matthew 2, ang atong tema din is characteristics of the wise men from the east. No? Mga kinaiyahan sa mga tao nga maalamon gikan sa sidlakan. Now, dili gusto na kong emphasize maigsoon nga ni ay mga gihimo nining maong mga wise men. By the way, kini ba atong hisgutan maigsoon? Mahitungod ba yan ni sa bata pa ang Ginoo? Most probably, mga 2 years old pa siya ning panahon na. Sa dihang kining mga wise men himbisita kaniya. Ang giingon sa Biblia mga igsoon wise men. Pero ang tradition o handod gani karon mga igsoon daghang nagtuo nga kini sila mao ni ang 3 kings, 3 ka mga hari. Pero wa ba tay mabasa diri sa Bible nga manghari ni sila. Nya 3 sila kabuk nya may mga ngalan pa gyud. Ang pagtuo sa uban nga kini kunong 3 ka hari mao daw ni si Baltasar, si Melchor og si Gaspar. Tama ba? Baltasar, Melchor og si Gaspar. Pero maigsoon wa sa Bible baya ni ang gigon na sa balaang kasulatan is wise men. Mga taong maalamon, no, gikan sa sidlakan from the east. Unya kana pong sidlakan maigsoon ato nang gitan-aw dito na gikan sa Mesopotamia. So kini sila nga mga tao diin sila tulo ra kabuok maigsoon. No? Kay pangyunihag men mahimong 2, 3, 10, 100 or 200 or more than that. Kay giingon din wise men. Now, ang Mesopotamia mo igsoon kung imong tanawon sa mapa na dito na particularly sa may Iraq, no? Sa Ur of the Chaldees diin dito sa gikan si Abraham. So kung atong tanawon diri may igsoon mga Gentile men nga gigitawag sa Bible og wise men. Ngano gitawag sila wise men? Nga kung atong sundugon ang ilang ginabuhat kaniadto mo igsoon, kita sab mahimo pong mga taong maalamon. So sabay characteristic sa usa ka wise men. Una, wise men seek the Lord. Unang punto nato na. Ikaduhang maigsoon mao ni nga wise men worship the Lord. Ikatulo mao nga wise men offers something for the Lord. And then last number 4 point nato is wise men obey the Lord. Manang upat ka mga main points nato ni atong mensahe na atong pagauluhan og the wise men from the east. Unsa ba ang ilahang mga characteristics o mga kinaiyahan? Una, miadto sila dito sa Jerusalem.
Imagine ni mo maigsoon, no? Hilabihang layo nyo. Pero ito yung mga sakyanan sa una nga sama karon or plane nga mahimong kasakyan dahil nila makabot sa mga lugar. Layo kay maigsoon apan lakaw nila or sakay sila sa ilang mga asno or mga kabayo o sa ilang gisakyan nga mga hayop aron lang yun sa pag-adto sa Jerusalem. Why? To kay ilang gipangita ang Ginoo nga na tao dito sa mao nga dapit. Iyon pa din sa verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, sa mga adlaw ni Haring Herodes, dito sa Bethlehem na tao ang Ginoong Hesukristo. Behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? Nangita sila sa Ginoo. Na gusto na kong ipasay sa mga igsuon din, no? Ngan tao daing mangita sa Ginoo, una, isugot mangod sa Bible higalangan, tanang tao dapat mangita sa Ginoo. Isaiah 55, versikulo 6, o sa giyon dito gani, matur pa ni Prophet Isaiah, Seek ye the Lord while He may be found. Pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya makadungog pa. Ngano man na, Pastor? Tungkol kay time will come. Mabot ang panahon nga ang tao, di na unya kapangita. Di na unya kasangpit sa Ginoo. Muna ang mga tao higala nga maalamon sama nining mga Gentiles, mga hintil, gikan sa Mesopotamia, miadto dito sa Jerusalem, pagpangita sa Ginoo. So, mo ni ang mga taong maalamon, nagapangita sa Ginoo. Si David maigsoon, nagyon siya dito, Salmo 27, versikulo 4. He said, One thing ba I desired of the Lord. Usa lang kabutang akong gipangayo sa Ginoo. That will I seek after. Ako ang papangitaon o pangitaon nako gikan sa Ginoo. Nga magpuyo ako sa balay ni Jehova sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. So ang mga tao maigsuon nga nagapangita sa Ginoo, bulahan sila o maalamon sila. Muna nga kung kita ato nang ginahimo sa kanunay magapangita sa Ginoo, himo tang maalamon na tubangan sa Dios. Sa ingon ni Christ sa Matthew kapitulo 6, versikulo 33, he said, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Karong panahon na maigsoon, daghang mga taong nalimot na sa Ginoo. Kaya unang gipangita, ang panginahanglan sa lawas, dili ang panginahanglan sa kalag. Ato ni himduman, nga kita dili mabuhi sa tinapay lang, kundi mabuhi kita sa pulong sa Dios alang sa atong kalag. So kada mga taong walay pagtagad sa mga butang espiritual, dili maalamon. Gusto tang mahimong maalamon diha sa Ginoo, pangitao nato kanunay. Dili lang kung kanus-an nato gusto, kundi sa kanunay atong pangitaon ang mga butang nga iya sa Ginoo. Matud pa ni Paul sa Colossians chapter 3, gikan sa verse 1 down to verse 4 nga matud pa niya dito nga kung nabanhaw ikaw uban ni Kristo, nan pangita ang mga butang nga tua sa itaas diin nagalingkod si Kristo tapad sa iyang amahan. Wala maigsuon ang mga taong maalamon nagapangita sa mga butang nga iya sa Ginoo. Ikaduha nga kamatuoran maigsuon, karakteristik nining maong mga wise men from the east, mao nga they worship the Lord. Wise men worship the Lord. Unang punto nato is wise men seek the Lord. Nagapangita sa Ginoo. Ikaduha, wise men worship the Lord. Tanawa ang verse 2. Matud pa sa mga wise men din, where is he that is born King of the Jews? Asa ba ang hari sa mga Hudyo? For we have seen his star in the east. Nakita namo ang iyang bituon dito sa sidlakan. And are come, mianhi kami karon dinhi to worship him. Pagsimba kaniya. O gibuhat nila na maigsoon sa dihang ilang nakaplagan ang bata nga si Jesus dito sa balay nila ni Joseph ug ni Maria. Ang sa ilang gibuhat, tanawa sa verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother,
and fell down and worship Him. Di lamang kay kutob sila higalang nangita sa Ginoo, kundi misimba sila ngadto sa kang Ginoo Hesus Kristo. Kaya balo kay higala, unsa ka importante ning pagsimba? Nakoy nadunggang gawali ba? Iyon niya, ang uban, basta mo ingon na gani nga, simba na ta, masubo, maguol kay muadto na pog simbahanan. Dapat magakalipay ta sa pagsimba sa Ginoo. Si David, ingon niya dito sa Salmo 122, unya versikulo 1, sa tingon dito ni David, I was glad, nalipay ako. Sa dihang mingon sila kanako, mangadto kita sa balay ni Jehovah. Let us come into the house of the Lord. Bago natong gikotlo ang Psalm 27:4, usa ka butang nga matud pa ni David nga akong pangitaon sa Ginoo nga magpuyo ako sa balay ni Jehovah sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Maigsoon, gi-create ta sa Ginoo to worship Him. Buhat ta sa Dios aron nga muila kaniya ug mosimba kaniya. Ug dawaton sa Ginoo maigsoon ang mga pagsimba sa iyang katawhan, sa iyang mga kanakan. Again, na encouragement ni David sa katawhan sa Israel. Diya sa Psalm 95 verse 6 atong tan-awon kadali ning giingon din ni maigsoon ni David sa katawhan sa Israel. 95 sa Salmo unya versikulo 6, 95 of Psalm, and then verse 6 he said, verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Manganhi kita aron sa pagsimba sa Ginoo ug mulhod siyang atubangan ngadto sa Dios nga ato ang magbubuhat. Matud pa ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now your Creator in the days of the youth. Sa mga adlaw sa imong kabatanon himdumi ang imong magbubuhat. Mo na maigsoon, although mga Gentiles kini mga tawhana gikan sa Mesopotamia, maalamon sila ingon pa sa Biblia, dili ni sila three kings but wise men, as the Bible tells us, no? In Matthew chapter 2 verse 1. Unsa ilang gibuhat maigsoon, niadto sila aron pagsimba sa Ginoo. Tingali unya ganahan natag mo simba kung gusto nato ha. Dapat maigsoon dili gyud. Let us always remember the day nga gitudlo ka nato sa Ginoo sa pagsimba kaniya. Og hinduman nato ni nga kitang mga Christians mosimba kaniya kanunay gyud publicly diha sa sulod sa iglesia matag unang adlaw sa semana unya sa midweek prayer meetings and services. Now, unsa ang mga taong maalabon? Ang mga taong maalamon maigsoon nagasimba sa Ginoo. Ikatulo nga punto nato mao kini nga wise men offer something for the Lord. Tanawa maigsoon sa Matthew. Let's go back to the book of Matthew chapter 2 sa atong main text. Matthew 2 versikulo 11. When they were come, the wise men, sa dihang niabot sila sa balay, then dito ilang nakita ang bata nga si Jesus. Most probably, sa akong na-mention, di palang dugay, mga 2 years old pa si Christ din kauban siya nginahan with Mary his mother. They fell down and worship Him. Misimba sila. And when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts, gold and frankincense and myrrh. May isuon, wala sila muadto dito sa Ginoo aron mangayo something from the Lord, but in order to give something for the Lord. Wa sila muadto aron mangayo gikan sa Ginoo, kundi mihatag sila alang sa kang Ginoong Hesukristo. May isuon na ito magitan din nga mga taong maalamon dili magpanuko sa paghatag. Una, mahimutang maalamon kung dili ta magpanuko sa paghatag sa atong kinabuhi din sa Ginoo. Sama sa mga taga-Korinto. Before sila lang hatag sa ilang mga material nga butang, ila unang gihatag ilang kaugalingon din sa Ginoo. Mato pa ni Paul sa mga Christians dito sa Roma,
He said in Romans chapter 12, he said, verse 1 and 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as, unsa daw, living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Wala maigsoon paghatag sa kaugalingon. Ihatag sila silang kaugalingon. Ikaduha, ang mga wise men maigsoon nagahatag sa ilang panahon. Dili lang kay extra time maigsoon mo ato tag mapanahon ta para sa Ginoo, Bible study, ato nga pagsimba kung naatay panahon dili na mao. Ang precious time nato mao gikinahanglan sa Ginoo. Atong kaugalingon, ato ang precious nga panahon og atong mga material nga butang mao nang hinduman nato karon na ang Ginoo sa mga blessings nga iyang gihatag nato. Pinagis paghatag nato sa itong mga tithes and offerings. Sagdi lang ng uban nga di manghatag sa ilang tithes and offerings. Ganahan mo silang di mo hatag. Kita, sundugon nato ni mga wise men. Sundugon po nato si Maria. Diha sa Marcos 14 bitaw mo igsoon. Layo sa kabay diyang si Mary. Nga, gibuak niya iyang mahalon nga pahumot o gihatag niya alang sa Ginoo. Mao na nga wise men, ang mga taong maalamon mo hatag something for the Lord. Usabay itong nahimo para sa bulhaton sa Ginoo. Tingalig sila tagdawat tingalig parehara ta sa Dead Sea, mga igsoon, nga sila dawat og tubig gikas taas apan walay outlet. Dapat mahimo tang sama sa Jordan River nga nag-receive og tubig gikas taas og naghatag pog tubig ngadto sa ubos. Aron makadawat ta sa blessing, let's give. Mo nang ang mga taong maalamon, nagahatag. Una sa kaugalingon, sa panahon, sa resources, sa talento. Hatag na to para sa Ginoo. Ikaapat nga punto na to maigsoon. Mao kining wise men. Kini sila, mga taong maalamon, obey the Lord. Ginan sila sa manulunda, rather sa Ginoo, pinagigdamgo. Verse 12, and being warned of God in a dream, Matthew chapter 2, verse 12, that they should not return to Herod. Ginan sila sa Ginoo, pinagis damgo mo ikson, ayaw mo balik dito sa kang Herodes. Kaya niingon manggod si Herod nga, kung makita niyo ang bata, so ginliko ninyo, kay moadto sa bako sa pagsimba. Pero katong mga igsoon, wanto, di to tinuod tong giingon ni Herod. Kung sa term pa sa mga bata noon, atik-atik rato iyaha. Nga naman to, aron nga iyang mapatay ang Ginoo. Kaya nakuyawan siya tungkol kay ang katawhan ni atong panahon na nangita naman si Ginoo nga ilang hari sa Israel. Gipaabot nga hari. Now, ingon din they departed into their own country another way. So, sa gibuhat nila, kay giinan sila sa Ginoo, ayaw mo agi sa inyong giagian, simang mo sa laing nga dalan. O gituman sa mga wise men ang gisulti sa Ginoo. Kabalo ka ba maigsoon nga ang pagka-obedient maunay gauge sa ato ang pagsunod sa Ginoo, I mean pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay kung kita, we are good only in hearing but not in doing, walay pulos ang tanan. Just like for example, kita naminaw ta karon ni atong mensahe. Ang Bible na yun nga pangitaan niyo ang Ginoo. Hatag ka mo para sa Ginoo. Unya minta tama man na. Pero wa tay lihok, wa maigsoon. Wa lang gihapoy term pa sa banwa gihapoy nada. Maparihata nang giingon ni Christ nga parable sa Matthew 7 nga katong mga naminaw siyang pulong apan dili mobuhat sa unsay gisulti sa balaang kasulatan, may sama sa usa ka taong gatukod ug balay ibabaw sa balas, pag-abot sa makusog nga hangin, perting lumpaga higala ang maong balay kay wala may foundation. Sa ato pa, importante kayo ning makapaminaw tas pulong sa Ginoo atong tumanon ang ginasulti sa Bible. Wa ba yan nagisugo sa Ginoo ang iyang pulong para sa kaayuhan sa Ginoo, kay wa may nakulang sa Ginoo para ni sa tong kaayuhan. Kabalo ka ba higala nga ang blessing sa Ginoo, material, physical, labasan sa spiritual blessing, mosunod ka na kung mutuman tas pulong sa Ginoo. Ang blessing, no,
blessings will follow after obedience. Kung di ta motuman, walay panalangin higala. Mao na nga si Samuel, nagyon dito sa Samuel 15 verse 22. To obey is better than sacrifice. Muna ba igsoon, panghinaot na ko nga kini nga tong hamubo nga mensahe. Sundugo na to tong mga wise men gikan sa sidlakan. Ilang karakteristik nga una, gipangita nilang Ginoo. Ikaduha, misimba sila sa Dios. Ikatulo, maigsoon ni hatag sila something para sa Ginoo. O ikaupat, mituman sila sa gisulti sa Ginoo. Malamon ba ta? Sama sa mga wise men nga itong gisugutan din sa Matthew 2. Igala, if ever wala ka pa makasinatig kaluwasan, moron panahon, nitaang Ginoo, mangayo kag pasaylo sa imong mga kalapasan. Ang yuwa siya nga ikaw pasayloon sa imong mga sala. Unya saligan mo si Kristo nga manluluwas. Kay ang kaluwasan higala dili baya pinagisto ang working. Paningkamot, no, dili ninyo nana. Ang kaluwasan, pinagi lamang sa grasya kaluoy sa Ginoo. Muningon ni Christ, He said, repent, believe the gospel. O kung nasave ka na, then pangita ang Ginoo diha kanunay sa imong pagpangalagad kaniya. Pangita ang usa sa mga churches ni Ginoong Kristo aron diha ka makapangagad kaniya. Ang Dios magapanalangin unta sa iyang mga pulong. Mag-pray ta. Salamat Lord sa imong kamatuoran nga among nakita dinhi sa Matthew kapitulo 2. Paday ka mag-bless Ginoo sa among pagtuon sa imong mga pulong. Bless matao sang nagapaminaw. Sa ngalan ni Kristo among giampo kini nga tanan. Amen and amen.